Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa ating mga mahal na senior citizens. Kung ikaw ay nasa edad 50 pataas o may magulang at lolo at lola na gusto mong manatiling malakas, malinaw ang isip at mukhang bata pa rin kahit tumatanda na ang katawan, makinig kang mabuti. Dahil sa video na ito, ibabahagi ko ang mga exotic foods na sinasabing nakakabata, hindi lang sa itsura kundi pati sa loob ng katawan. At tandaan mo ito, ang pagtanda ay natural, pero ang mabilis na pagtanda ay kadalasang dahil sa maling kinakain. Maraming senior ngayon ang agad nanghihina, madaling magkasakit, mabilis manghina ang memorya, hindi dahil sa edad, kundi dahil sa kakulangan ng sustansya. At kung pababayaan mo ito, darating ang araw na kahit gusto mo pang gumalaw, hindi na kaya ng katawan mo. Ano ang nakakabatang pagkain? Ang mga pagkaing nakakabata ay yaong lumalaban sa free radicals, nagpapabagal ng wrinkles, nagpapalakas ng utak at buto, at higit sa lahat, pinahahaba ang aktibong buhay ng senior. Ngayon, punta na tayo sa mga exotic foods na hindi karaniwan pero napakalakas ng epekto. Una, bird's nest o laway ng ibon. Isa ito sa pinaka-exotic at mamahaling pagkain sa Asia. Ang bird's nest ay mayaman sa collagen, amino acids at glycoproteins na tumutulong sa pagpapakinis ng balat, pagpapalakas ng baga at pagbabalik ng lakas ng katawan ng senyor. Sa China, sinasabing ang mga emperador noon ay bihirang magkasakit dahil sa pagkain nito. At kung ikaw ay senyor na laging hinihingalin, inuubo o madaling mapagod, baka kulang ka sa sustansyang pinapalakas ng bird's nest. Kapag pinabayaan mo ang baga at resistensya, huwag kang magtaka kung madalas ka na sa ospital. Pangalawa ay ang sea cucumber o balatan sa dagat. Mukha mang kakaiba at hindi kaaya-aya, pero ang sea cucumber ay superfood ng mga senyor. Ito ay pampalakas ng joints at tuhod, pampababa ng pamamaga at pampahaba ng buhay ayon sa paniniwala sa Asya. May taglay itong chondroitin sulfate na mahalaga sa mga may rayuma at arthritis. Kung senior ka na at araw-araw masakit ang tuhod at patuloy mo itong binabaliwala, darating ang panahon na hindi ka na makakatayo ng mag-isa. Pangtatlo ay ang snail o kuhol o escargot. Oo, tama ang narinig mo, kuhol. Ang snail ay mayaman sa natural collagen, omega-3 at zinc at iron. Sa Europe, ito ay itinuturing na pagkain ng mga gustong manatiling bata ang balat. Para sa senyor, malaking tulong ito sa pagpapagaling ng sugat, pag-iwas sa osteoporosis at pagpapabagal ng panghihina ng kalamnan. At tandaan natin, kapag humina ang kalamnan ng senyor, kasunod niyan ang pagbagsak, pagkabali at mahabang gamutan. Pang-apat ay ang fermented fish, bagoong o surströmming style. Ang fermented fish ay hindi lang pampalasa. Ito ay mayaman sa probiotics na mahalaga sa bituka. Kapag maayos ang bituka ng senyor, mas malinaw ang isip, mas malakas ang resistensya, at mas mabagal ang pagtanda. Maraming senyor ang hindi alam na ang mahinang digestion ay nagdudulot ng mabilis na pagtanda. Kapag hindi nasipsip ng katawan ang nutrisyon, kahit gaano ka pa kumain, wala ring silbi. Panglima ay ang reishi mushrooms at cordyceps. Ito ang mga kabote na tinatawag na
kabote ng mahabang buhay. Ginagamit ito ng mga matatanda sa China at Tibet sa loob ng 1,000 taon. Ang mga benepisyo nito ay pampalakas ng immune system at pampalinis ng dugo at pampabagal ng cancer cells ayon sa paniniwala. Kung senior ka at madalas kang sakitin, baka oras na para palakasin ang loob ng katawan mo, hindi lang panlabas. Pang-anim ay ang royal jelly. Ito ang pagkain ng rena ng bubuyog. Kaya siya ay nabubuhay ng mas mahaba kaysa sa karaniwang bubuyog. Ang royal jelly ay pampabalanse ng hormones, pampalinaw ng memorya, at pampabagal ng pagtanda ng utak. Maraming senior ang natatakot sa memory loss, at kung pababayaan mo ang utak, darating ang araw na kahit pangalan ng mahal mo sa buhay ay makakalimutan mo. Ang pito ay ang goji berries, bunga ng kabataan. Isa ito sa pinaka-exotic at pinakakilalang prutas ng longevity sa China. Ang goji berries ay mayaman sa antioxidants, vitamin A at C, pampalinaw ng paningin, pampalakas ng memorya, at ito ay tinatawag na fruit of youth. Sa mga senior, nakakatulong ito laban sa malabong mata, panghihina ng utak, at mabilis na pagtanda ng balat. At kung senior ka na, laging nahihilo, mabilis mapagod ang mata at madalas makalimutin, baka kulang ka sa prutas na nagpapakain ng utak. Pangwalo ay ang mangustin or queen of fruits. Ang mangustin ay hindi lang masarap, ito ay anti-aging fruit. May taglay itong xanthones, pampalinis ng dugo at pampalakas ng immune system. Para sa senior, mahalaga ito sa pag-iwas sa pamamaga, pagbagal ng pagkasira ng cells at pagpapanatili ng lakas. Kapag marumi ang dugo, mas mabilis tumatanda ang katawan. At kung hindi mo ito lilinisin sa tamang pagkain, ang sakit ang gagawa niyan sa mas masakit na paraan. Marami naman tayong mga pagkain dito sa ating bansang Pilipinas na masustansya at pangkaraniwan. Mga gulay at prutas na madaling makita sa ating mga bakuran, palengke at pamilihan. Hindi natin sinasabing kulang o walang silbi ang mga ito, dahil malaking tulong pa rin sila sa kalusugan ng bawat Pilipino. Ngunit ang mga exotic food na aking binanggit ay may kakaibang taglay na benepisyo sa katawan ng tao, lalo na para sa ating mga senior citizens. Ito ang mga pagkaing matagal nang ginagamit sa ibang bansa bilang sekreto ng mahabang buhay at mabagal na pagtanda. Totoo, ang ilan sa mga ito ay mahirap hanapin. Ang iba naman ay hindi sanay kainin ng nakakarami. At may mga pagkain pa na sa unang tingin ay tila kakaiba o hindi kaaya-aya. Ngunit tandaan ninyo ito, hindi lahat ng nakakabata ay masarap. Hindi lahat ng epektibo ay pamilyar. Kung nais mong makatulong ng husto sa katawan, kung nais mong mapabagal ang pagtanda, at kung nais mong magmukhang bumabata kahit senior na, kailangan mong lumampas sa nakasanayan at subukan ang mga pagkaing may malalim at makapangyarihang epekto sa loob ng katawan. Hindi ito pamimilit, ito ay paalala, dahil ang taong handang magbago ng kinakain, siya rin ang may pagkakataong magbago ang itsura, lakas at haba ng buhay. Pangsyam, seaweed o damong dagat. Isa sa pinaka-exotic na gulay na matagal nang kinakain sa Japan at Korea. Ang seaweed ay mayaman sa iodine, calcium, antioxidants at pampalinaw ng memorya. Para sa mga senior, nakakatulong ito sa tamang galaw ng thyroid,
o pag-iwas sa osteoporosis at pagpapabagal ng pagtanda ng utak. Kapag napabayaan ang thyroid at buto, isang maling hakbang lang pwedeng mauwi sa pagkahulog at pagkabali. Pang-sampu ay ang nopal cactus or cactus na gulay. Karaniwang kinakain sa Mexico pero bihira sa Pilipinas. Ang nopal cactus ay pampababa ng kolesterol, pampabagal ng pagtanda ng balat at pampabuti ng digestion. Para sa mga senyor na laging constipated, malaking tulong ito. At tandaan, ang hindi maayos na pagdumi ay sinyales ng maruming loob ng katawan. Huwag mong hintayin na mahirapan ka ng tumayo, madalas ka ng mahilo at palagi ka ng umaasa sa gamot. Bago ka kumilos, ang gulay ay hindi opsyon. Ito ay pangangailangan. Ang katawan na hindi nililinis ng gulay ay unti-unting bumibigay. Hindi ito pananakot para matakot ka. Ito ay paalala para mabuhay ka ng mas mahaba at mas may kalidad. Kaya kung ikaw ay senior na at gusto mo pang makasama ang pamilya, makalakad ng mag-isa at makapag-isip ng malinaw kahit tumatanda, simulan mo sa mga ilang exotic food na ito. Simulan mo sa natural na pagkain. Tandaan mo, ang kabataan ay hindi nawawala, napapabayaan lang. Kung ikaw ay senior o may mahal kang senior sa buhay, simulan mo nang baguhin ang inyong pagkain. Hindi pa huli ang lahat. Habang may hininga, may pag-asa. At kung gusto mong manatiling bata ang pakiramdam kahit tumatanda ang taon, tandaan mo ito. Ang sekreto ng mahabang buhay ay hindi nasa edad, nasa kinakain. At maaari kang bumata ng 10 taon o higit pa. At tingnan nyo itong lola na ito. Tingnan mo siya kung tumakbo. Ganyan po ang mangyayari sa katawan ng isang tao kapag kumain ng mga exotic food na ito na sobrang sustansya. At yan po ang patunay, no? Sobrang bilis niya tumakbo. Kaya ano ang dapat nating gawin? Ingatan ang katawan dahil iisa lang ang buhay. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa susunod nating vlog.